Pero alam mo, Carla, nangyari nitong huling eleksyon ay nakakita tayo ng napakaraming mga dynasty no, na natalo sa iba't ibang lokal. At yan actually yung pag-uusapan natin ngayong umaga dahil sa Cainta, Rizal ay nanalo ang isang nag-challenge no, sa dynasty doon. First-timer. A first-timer. Kasama nating ngayong umaga si Mayor Kit Nieto mula sa Cainta, Rizal. Magandang umaga, Mayor. Good morning. Ang bagong kakaproklama lang no, na Yes. Mayor. So technically, Mayor, we call you Mayor-elect. Is that right? Mayor-elect Mayor-elect. June 30, before Until my June oath taking. 30. Yes. Okay. Mayor, nitong eleksyon ay humarap kayo sa mga dynasty ng Cainta, Rizal. Kamusta po yung experience natin doon? I say it's siguro big names, dynasty in the sense na siguro yung isang kalaban ko, yung pamilya niya, the whole family for 58 years ruled Cainta. The other one naman, the incumbent, attempted to bring in the wife as a successor. Okay naman, challenges na sa aking campaign. Well, maybe kung merong pinakamabigat na dinaanan ko ron, it's actually yung hindi ko alam if I'm able to bring my message across. Taong nakakausap ko for the first time or kung taong nakakamayan ko, hindi ko alam kung yung reaction nila is talagang they're gearing towards supporting me. Yung pagpapakilala is also difficult considering na yung mga taong nakalaban ko were people who had prominent names or who had already political backgrounds na minana nila from their husbands, from their spouses, or from their grandfather, mga tatay nila. That was the most difficult part, no? Pero yung issue mismo ng pag-campaign, I felt that the people were warm and they were receiving me very well. Hindi ko siya masyadong inisip na magiging balakid para matuloy ko yung aking ginagawa. Okay. Sir, kamusta naman yung election day itself? How long did it take for you to be proclaimed? It took us what? More than 10 hours? 10 hours to... Kasi may mga transmissions na hindi yata na ibigay agad-agad dahil merong konting problema yung PCOS. So, nagkaroon ng transfer sa mismong canvassing center para matapos yun. But all in all, I'd say in 6 hours, 85% of the votes were already canvassed and the trend was medyo nag-insurmountable yung lead. So, it was formality na lang. Kanya tumagal ng 10 hours. Okay. Pero Mayor, before kayo tumakbo, ano yung naging trabaho ninyo sa Cainta? Or how were you known no, sa Cainta? Right. I've been a practitioner for 16 years, isang law office sa Makati. But for the last 4 years, I had the chance to work in the LGU, so local government, as the Chief Legal Counsel, the General Services Officer, and as the Waste Management Head. So those were the 3 offices that gave me the opportunity to meet yung mga tao, malaman ko ano mga problema, and went beyond that. And I went beyond that hanggang sa makilala ko na silang lahat during the Ondoy thing, during the Habagat experience, at makadevelop ako siguro ng isang vision na tingin ko makakatugon doon sa mga kailanganin nila. And that started it all. Okay. So what was your main inspiration for deciding to run for mayor? Well, it's the call of the people na tiningnan ko, I have to widen the options kasi napakalimitado parati ng mga taong lumalaban na nagrepresenta na maging alkalde ng lugar. I felt that maybe they thought na napakahirap gawin ata na ipresenta mo sa sarili mo at babanggain mo yung mga malalaking mga pangalan, maybe because there would be some issues on funding, issues on recall, in familiarity, at yung utang na loob syndrome na sila they have been there for the last 50 years at ikaw ay bago kang nagpapakilala na hindi mo naman alam kung maniniwala sila sa iyo sa lahat ng sinasabi mo. Yes, yun. Meron nitong nakaraang kampanya rin ay nagkaroon ng malaking campaign no? Laban sa mga dynasty, yung certain civil society groups. Yes. Sinuportahan nyo ba itong kampanyang ito? At sa tingin nyo ba nagkaroon ito ng epekto or tulong sa nangyaring kampanya ninyo? Okay. Dynasty issue, I have my personal position on that. Pero kasi ang katwiran ko parati, kung yung personal na position ko dyan at ang sentimento ng mas nakakaraming tao ay pabor para sa akin, I would rather not use it. Okay, so ang aking naging presentasyon is, sa bago naman tayo. They have been given the opportunity to serve. They've been given the report card siguro sa dami ng kanilang ginawa o sa kakaunti ng kanilang ginawa. The one had this number of years, isa yun, ganito karami.
subok naman tayo ng bago, and you maybe test me in the next 3 years, you'll be happy with it, okay. Kung hindi naman, then I'm willing to go. Yun lang, in-offer ko lang yung sarili ko as a viable alternative para hindi naman tayo nalilimit sa mga choices na gusto. Kasi kawawa rin naman ng tao kung parati mong iisipin na hindi ka mananalo dahil malalaki yung mga babanggain mo. So you start with something small and then prove yourself along the way hanggang sa magustuhan kanila at iboto kanila. Okay. And you have a month or so to prepare for before the start of your term. Yes, What will yes, be the first thing that you will do? Harapin ko kasi ngayon is typhoon season na naman, di ba? So people have established these very high standards of expectations sa aking magiging governance, ano. So tutok muna ako dun sa issue ng baha sa Cainta because that's the primordial issue na parating hinahound ng lahat ng uupo dun. We're coming up with a 300 or 400 man team na starting July 1, maglilinis kami lahat ng canals at waterways, lahat ng outfalls ng tubig natin, sisiguro namin malinis. That's actually the part that the local government can do. Alam ko naman na ang flooding problem is a national concern and we have to depend also on the national government to fulfill their end of the package or the end of the obligation. Kailangan malinis natin yung Laguna de Bay. Kailangan yung manggahan floodways parating clean para yung outfall namin pupunta. Cainta is the catch basin of Rizal. Napakababa namin. So we entirely depend on that. Even if I procure pumping machines now until say hanggang August, yung pumping machines will only be reliable kung may pupuntahan ng tubig. Kung walang pupuntahan ng tubig, kahit i-pump ko na i-pump yung tubig palabas sa manggahan ng floodway, babalik siya ng babalik. Dahil mas mababa kami kaysa dun sa floodway kung hindi ma-accommodate yung tubig papunta sa Laguna. So, gagawin ko yung parte namin. Tapos national government, sana gagawin din nila yung parte nila para malinis yung ating kanal. Bilang mayor ba, Mayor Nieto, posible ba na makumpunin nyo rin or magawa nyo ng paraan yung planning mismo or zoning nung Cainta para rin masolusyonan yung flooding, no? Kasi usually yun yung tinitignan na long-term problem, no, sa flooding sa Pilipinas. Is there any way, Mayor, or are you thinking of any way to solve it? Yeah, that was part of my 7-point agenda na magkakaroon ng master plan ang Cainta para kahit wala na ako or hindi man ako tumagal, I can actually transfer to them this particular paradigm na ito ang dapat natin sundin for the next 15 years. Kasi kung walang continuity ang mga programa ng gobyerno, tuwing mayroong papalitang alkalde, magpapalit tayo ng kaya nating ma-associate, hindi talaga tayo gagalaw papunta dun sa aspeto na magiging progressive yung ating lugar. So that's the first things first. Kailangan may master plan. Yung master plan should already indicate ano ba ang dapat gawin sa present drainage system natin, ano ba ang dapat gawin sa mga developments ng mga residential, commercial, industrial na mga entities na pumupunta sa amin at sinasabing pag kami nandito, gaganda ang lugar ninyo. There is a social responsibility that comes with it. Kailangan habang tinatuloy niyo yan, hindi nyo pinasasama ang kondisyon ng mga taong katabi ninyo. In all of those things, kailangan magkaroon tayo ng cycle of social responsibility para masiguro natin na sino man ang dumating, sino man ang umalis, ang plataforma natin at programa ay buo at tutuloyan kung sino man ang papalit. Okay. Pero aside from yung flooding issue nga, ano pa yung mga factors na nakikita mo na kailangan pa ng improvement? Okay, they always claim that Cainta is the second richest municipality sa buong Pilipinas. So I think dapat ipatunayan ko yun by rendering basic social services na mararamdaman ng mga tao na may gobyernong gumagalaw para sa kanila. We are not just here for the calamities. We are here for the everyday living ng mga taong umaasa at mga taong hindi ganun kaangat sa buhay na makakatakbo sila sa gobyerno pag kailangan nila. Priority, ospital. Karoon tayo ng isang ospital na maayos na pwede nilang tanggapin itong mga taong nangangailangan ng tulong na wala namang pera at kung wala ito, pwedeng mamatay na lang sila sa kanilang mga bahay dahil hindi sila talaga wala silang sapat na kakayahan upang gamutin ang kanilang mga sarili. Social welfare issues, issues ng livelihood, issues ng job generation. Yun yung mga bagay na dapat mong malaman o tutukan nang sa gayon, itong mga taong nangangarap na magkaroon ng isang mas magandang buhay ay makakasandal sa isang gobyerno na tutugon sa kanilang mga pangangailangan. Sa education aspect naman kaya, Mayor, ano yung mga plano ninyo? We have launched actually personally, I already announced I'm waiving my 3-year salary. I'm donating it sa isang scholarship foundation na patatakbuhin ng gobyerno na magkakaroon ako ng 1,000 scholars, no?
para may paaral ko lang lahat sila sa kolehiyo. Kolehiyo lang ang aking scholars kasi yung high school at elementary naman ay libre. There's also a component ordinance na pinasa ng aking vice mayor before when she was still a councilor na naglalayo na magbigay rin ng scholarship para sa maraming tao. College pa rin, dito pa rin sa Kinta. Enhancing the infra side ng edukasyon. Hindi ko na masyadong bibigyan ng problema ang mga PTA na sila ang magre-raise ng ayusin ng mga eskwela. Tingin ko, problema yan ng gobyerno. Trabaho yan ng gobyerno. PTA should be there just to mediate between yung relasyon ng estudyante at ng eskwelahan and to instill siguro moral values para yung character formation ng mga estudyante mas magiging maayos dahil sila ay nandun bilang magulang at yung kabila naman ay bilang mga guro. Hindi na sila kailangan mag-fundraising sa panahon namin. I will use equitably and reasonably kung ano man ang SEF namin para sa gayon lahat ng pangangailangan ng eskwela ay bibigyan namin ng kasagutan. Teka, Mayor, i-waive nyo yung 3-year salary ninyo. Wow, okay. So, 3 years, you will be doing everything For free. as a vocation, no? Yes, Nang walang bayad. Yes, it's a calling. It's a calling that I have. I have my own source of funding dahil ako naman po isang abogado. I have a law office that's being run now by my partner Alright. where I can actually draw my funds just to maintain the lifestyle that we have. Abogado po ang aking asawa, isa lang po ang aming anak, simple lang po ang aming buhay. Wala po ako masyadong pangarap na yumaman. Okay, actually, education is the best investment. So talagang napakaganda na ginagawa to ni Sir. Actually, Carla, nakakatuwa yung sinabi ni Sir na responsibilidad, no, ng gobyerno, yung edukasyon, no, yung basic social services, kasama na yung kalusugan. Meron akong dati, no, nakikita mga localities, pinagyayabang pa nung mayor doon na meron siyang medical mission doon sa lugar nila, no? Which is, 'di ba, hindi tama kasi pag may medical mission kaya ibig sabihin hindi kaya ng mga ospital nyo, no? Or hindi kaya ng mga clinic nyo, no? Yes. So I don't think, no, isa yung dapat pinagyayabang during campaign. Pero siguro, Mayor, meron pa po ba tayong final message siguro, no, sa ating mga viewers? Okay. May maraming salamat sa mga taga-Kainta na sumuporta sa akin. Ang pinapangako ko lang, I will be doing everything I can, humanly possible, to make a positive difference in their lives. Handaan lang sila siguro sa mga gagawin kong mga programa at siguro magugulat rin sila sa klase ng gobyerno na mararanasan nila sa panahon na ako'y manunungkulan. Lalo na po patungkol doon sa mga senior citizens na pinangakuan ko rin ng mas magandang buhay sa mga nalalabing araw na sila ay nandito. Plus yung mga kids siguro na magkakaroon ng mas magandang kinabukasan sa ilalim ng aming administrasyon. Once again, I say thank you to them and expect siguro some remarkable programs to be adopted siguro within the coming months. Okay, Okay, maraming thank you so salamat, sir. Yan po si Mayor Kit Nieto, ang mayor-elect ng Cainta Rizal.